Paparusahan ba ng isang Pilipino ang panaderyang ito? Sa isang maliit na bayan sa kanlurang Pransiya, mayroong isang panaderya na may 40 taon ng kasaysayan. Dating ipinagmamalaki ng mga tao sa bayan ang panaderyang ito, ngunit nang magbukas ang isang malaking supermarket malapit, unti-unting nang naglaho ang mga customer. Tila oras na lang ang hinihintay para ito ay tuluyang magsara. Ngunit sa sandaling iyon, isang Pilipinong exchange student ang pumasok at nagtrabaho ng part-time sa tindahan. Sa simula, tila normal at mapagpakumbaba ang kanyang trabaho. Ngunit isang pangungusap lamang mula sa kanyang bibig ang nagpalamig sa kapaligiran ng tindahan. Hinamon niya ang tradisyon na pinanghawakan ng panadero sa loob ng 48 taon at mula noon, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa buong bayan. Parang kakaiba ang panaderyang iyon nitong mga nakaraang araw. Ano ba talaga ang nangyayari sa loob? Bakit napapansin ng mga tao ang pagbabagong hindi maiiwasan? Subaybayan natin ang kuwentong ito. Sa maliit na bayang ito, ang panaderya na tumagal ng 4 na dekada ay tinawag ng may pagmamahal ng mga mamamayan na Pan ni Marie. Dati, ang amoy ng bagets na bagong labas sa hurno tuwing umaga ay bumabalot sa mga lansangan. Ang mga tao ay pumipila sa harap ng tindahan bago pa man ito magbukas at iisa ang sinasabi nila, kung hindi sila makakabili ng tinapay dito, hindi magsisimula ang araw. Ang panaderyang ito ay ganap na naging bahagi ng pamumuhay ng bayan. Ang matatandang regular na customer ay dumarating sa parehong oras tuwing umaga, tumatango ng maikli bilang pagbati bago kunin ang kanilang tinapay. Samantala, ang mga inang may maliliit na anak ay hawak ang kamay ng kanilang mga bata habang pinag-aaralan ang kulay ng tinapay sa display case. Kilala ni Marie ang bawat mukha ng customer. Alam niya ang kanilang mga gusto at maging ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Maaaring sabihin na hindi lamang siya nagbebenta ng tinapay, kundi sinusuportahan niya ang bawat umaga ng bayang ito. Gayunpaman, ang agos ng panahon ay nagbago ng tahimik at marahas. Nagbukas ang isang malaking supermarket, nag-aalok ng murang at mas madaling makuha na tinapay. Nagsimulang dumagsa ang mga bagong henerasyon doon. Unti-unting naglaho ang anino ng mga dating customer. Ang mga pulutong na dating pumipila ay biglang nawala. At ang tanging natira ay ang mahinang tunog ng makina sa hurno. Pinagmasdan ni Marie ang walang laman na display case nang may matinding pait sa puso. Ang mga gawaing ipinagmamalaki niya sa loob ng 40 taon ay tahimik na naglalaho. Baka ito na ang katapusan, ang pumasok sa kanyang isip. Ang katahimikan sa loob ng tindahan, na dapat ay mainit, ay naging mabigat, halos hindi na siya makahinga. Nagsimulang balutin ang bayan ng isang walang hugis na krisis. Sa tuwing nagsasara ang isang maliit na panaderya, mas lumalabo ang umaga sa kalye na iyon. Sa likod ng nakasarang pintong bakal, ang tanging natira ay ang kupas na karatula at ang nawalang amoy ng bagong lutong tinapay. Ang mga panadero ay unti-unting nanghihina. Kahit na gumagana pa ang kanilang 2 kamay, hindi na maitutuwid ang kanilang likod tulad ng dati. Ang kultura ng tinapay sa bayan ay dahan-dahang patungo sa katapusan. Dahil dito, nagpasya ang munisipyo na gumawa ng huling hakbang, mag-anunsyo ng pagkuha ng bagong henerasyong panadero upang akitin ang mga susunod na magpapatuloy. Naghahanap ng may pagmamahal sa paggawa ng tinapay mula sa buong bansa. Ang mga anunsyo ay idinikit sa lahat ng dako. May mga bulong na ito na lang ang tanging pag-asa. Si Marie mismo ay umasa rin dito, hindi para sa sarili niyang tindahan, kundi dahil sa takot na tuluyang mawala ang umaga ng bayang ito. Sa araw ng pagpapaliwanag, umupo si Marie sa tabi ni Pierre sa isang maliit na silid pulungan. Nanginginig ang malamig na hangin sa labas, hinahampas ang mga sanga, ang kapaligiran sa loob ay tuyo. Ibinigay ng opisyal ang mga dokumento na nagdedetalye ng suportang pinansyal at programa ng pagsasanay na mukhang kaakit-akit para sa mga kabataan. Sa bawat pangungusap na narinig ni Marie, nakaramdam siya ng maliit na spark sa kanyang puso. Sana may isa man lang, isa na pumunta sa tindahan na ito, sa bayang ito. Ngunit ang resulta ay malupit. Ang bilang ng mga aplikante ay 0. Ibinunyag ng numero sa papel ang malamig na katotohanan. Umiling ang opisyal at nagbuntong hininga ng matagal. Wala ng kabataan sa bayang ito na gustong maging panadero. Ang pangungusap na iyon ay parang isang hatol. Ang pagtatangkang panatilihin ang pag-asa ay naging kumpirmasyon na ang pag-asa ay hindi talaga umiiral. Kinagabihan, mag-isang nagsara si Marie.
ang kanyang dating liksi ay naging mabagal. Nang abutin niya ang switch para patayin ang ilaw ng karatula, bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Nang mamatay ang ilaw, lalo pang lumabas ang kadiliman. Ang ilang piraso ng tinapay na natira sa display case ay nakakita ng kalungkutan sa puso. Binuksan ni Marie ang kanyang baking notebook at pinatigil ang dulo ng lapis. Bawasan na lang ang dami ng lulutuin bukas. Hindi niya halos paniwalaan na iniisip niya ito. Ang pagpapasyang bawasan ng produksyon ay katumbas ng pagsira sa ipinagtanggol niya sa loob ng 40 taon gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit pinipilit siya ng walang awang katotohanan. Ang lugar na iningatan niya sa loob ng 40 taon ay dahan-dahang patungo sa katapusan. Pinaikot niya ang susi at tiningnan ang kanyang refleksiyon sa madilim na salamin. Walang ngiti, tanging mga mata na patuloy na nagpupumilit na maghanap ng kung ano, ng isang paraan upang muling buhayin ang umaga ng tindahang ito. Naniniwala siyang may daan. Ilang araw matapos malaman ang tungkol sa zero na aplikante, nakaupo si Marie sa harap ng lumang computer sa tindahan pagkatapos ng oras ng pagsara. Ang inbox ay puno lamang ng mga abiso sa bayarin at pakikipag-ugnayan mula sa mga supplier. Ang salitang pag-asa ay hindi lumitaw doon. Bigla, kumislap ang isang kakaibang email address mula sa Pilipinas. Kinukusot ni Marie ang kanyang mata at tumingin muli sa screen. Pilipinas? Kahit na may tinapay doon, ang kailangan niya ay isang Pranses na panadero. Isang biro ba ito? Nagkamali lang? O baka scam? Isang serye ng pagdududa ang lumabas, ngunit gayunpaman, hindi niya namalayan na kinlik niya ang email. Ang sulat ay nakasulat sa magalang na Pranses na nagpapahayag ng hangarin na magtrabaho dito. Sinabi niyang siya ay isang Pilipinong exchange student, nagtrabaho sa isang panaderya sa Pilipinas at may matinding pagnanais na matutunan ang tunay na paraan ng paggawa ng Pranses na tinapay. Pagkatapos basahin, halos hindi na huminga si Marie. Matapos ang hatol na zero, ang liham na ito ay tila hindi totoo. Ipinakita niya ito kay Pierre na kumunot ang noo nang hindi nagtatago. Isang Pilipino ang magtatrabaho sa isang panaderyang Pranses? Ang kanyang boses ay may halong pagtataka at pagtanggi. Iba ang wika at kultura, ang pakiramdam sa pagpapaalsa ng masa, ang lakas ng harina ng trigo o ang init sa pagbe-bake, hindi pareho. At higit sa lahat, ang mundo ng Pranses na tinapay ay hindi madali. Kailangang magsimula sa madaling araw, 2 kamay na puno ng harina at walang pagtanggap sa pagkakamali. Kakayanin ba niya? Lumabas ang mga pagdududa, ngunit sa kaibuturan ng puso ni Marie, may narinig siyang iba. Ang may nag-apply, hindi ba iyon isang himala na? May karapatan pa ba tayong pumili ngayon? Yumakap si Pierre at bumulong. Kung balak niyang gamitin ang tindahan natin bilang isang laboratorio, magkakagulo tayo. Hindi siya masagot ni Marie. Ramdam niya lang na itinatulak siya ng katotohanan na humakbang pasulong. Sa araw ng interview, sa gitna ng malamig na hangin, dahan-dahang bumukas ang pinto ng tindahan. Lumitaw ang isang Pilipinang dalaga na mukhang simple. Ang itim na buhok ay nakatali ng maayos sa likod. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa harap ng may determinasyon. Tumango siya ng may mainit na ngiti at bumati ng may kalmadong tinig. Magandang araw po. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako po si Maya. Ang kanyang Pranses, bagamat may halong accent, ay puno ng sinseridad. Sinabi ni Maya na mayroon siyang karanasan sa isang panaderya sa Pilipinas. Siya ay nahuhumaling sa kultura ng Pranses, na tinapay, at handang gawin ang lahat upang matuto. Nagtanong si Pierre ng may malamig na tinig. Iba ang malambot na tinapay ng Pilipinas sa matigas na tinapay ng Pransiya, kaya mo ba? Natigilan si Maya sandali. Ngunit pagkatapos ay sumagot siya ng malinaw. Lahat po ng kaya kong gawin, gusto kong gawin. Ang uhaw ko po sa pag-aaral ay hindi kailanman matatalo ni numan. Sigurado po ako. Nang marinig ang pangungusap na ito, nanginginig ang puso ni Marie. Nakita niya ang kanyang sarili sa nakaraan na nakapatong, ang parehong mga mata na nakatuon ang buhay sa tinapay, ang mga mata na handang bumangon muli bago sumikat ang araw, gaano man kadalas mabigo. Ang pakiramdam na halos naglaho ay nagsimulang bumalik ng kaunti. Matapos mag-alinlangan ng matagal, nagpasya si Marie na tanggapin siya ng may kondisyon na nagtatakda ng isang mahigpit na panahon ng pagsubok at mahigpit na pagsunod sa mga patakaran ng tindahan. Gayunpaman, nanatiling matigas ang mukha ni Pierre.
Kung guguluhin niya ang tindahan, tapos na tayo agad. Tumango si Marie, ngunit sa loob, hindi niya maalis ang pag-aalala. Tama ba ang pagpiling ito? Tutulong ba ito sa tindahan o hahantong sa katapusan? Ngunit naisip din niya sa parehong oras na kung mananatili siyang nakatigil, hahantong lamang ito sa kawalan ng pag-asa. Kaya kahit natatakot, kailangan niyang humakbang ng isang hakbang. Ilang araw matapos magsimulang magtrabaho si Maya, napansin ni Marie na unti-unting nagbabago ang kapaligiran sa tindahan. Hindi ang benta o ang bilang ng customer, kundi ang maliliit at malinaw na detalye. Ang harina na nahulog sa sahig ay hindi kailanman pinalampas ni Maya. Kahit na malapit na ang oras ng pagsara, gagamitin niya ang tela upang punasan ang bawat sulok ng detalyado nang may atensyon na gugustuhin ng sino man na sabihin, "Huwag na, okay lang." Ang mas kamangha-mangha ay ang kanyang bilis. Ang itinuro sa kanya ng isang beses ay tatandaan niya at sa susunod na araw, ito ay magiging isang natural na kilos. "Ano po ang kailangan kong gawin?" Tanong niya nang may determinadong boses. Sa tuwing maririnig ni Marie ito, nararamdaman niya na ang liyab na halos mamamatay sa kanyang puso ay nagsisimulang mag-apoy muli. Ang dalagang ito ay hindi lamang dumating upang magtrabaho, kundi upang matuto at mag-iwan ng isang bagay dito. Ito ang pakiramdam ni Marie. Gayunpaman, hindi pa rin bukas ang puso ni Pierre sa kanya. Para sa kanya, ang tinapay ay ang pagmamalaki ng panadero. Ang tradisyon ay ang bakal na batas na dapat panatilihin. Ang labis na dekorasyon ay sisira sa lasa. Ang pagbabago ng hitsura ay magpapabawas sa kaluluwa. Ang ideyang ito ay nakabaon ng malalim. Kaya, kahit humanga siya sa detalye ni Maya, nananatili siyang mapagbantay na parang nilulusob ni Maya ang kanyang teritoryo sa kusina. Isang hapon, nang matapos ang paghahanda ng mga sangkap at ang tindahan ay nasa katahimikan, nagtanong si Maya ng may paggalang, "Ate Marie, maaari ba akong magkuwento tungkol sa kultura ng tinapay sa Pilipinas?" Kahit na nagdududa, tumango si Marie. Pagkatapos ay nagsimulang magkuwento si Maya nang may nagniningning na mga mata. Sa Pilipinas, ang tinapay ay nagbabago ayon sa panahon. May mga limitadong produkto. May mga sulat kamay na pop sign para magrekomenda ng mga produkto sa panahon ng pista. Ang panaderya ay nagiging parang isang pagdiriwang. Ang tinapay ay isang elemento na nagpapasaya sa buhay, hindi lang pagkain, kundi ang proseso ng pagpili ay nagbibigay rin ng excitement sa mga tao. Nagulat si Marie. Sa Pransiya, ang panaderya ay isang lugar ng mahigpit na pagsasanay at pagpapasa ng mga pamamaraan. Ang lasa ang tanging nagpapasya, hindi kailangan ng labis na dekorasyon, ngunit ang kuwento ni Maya ay nagpabago sa panaderya bilang isang karanasan. Nakaramdam si Marie ng pagkasabik na ikinagulat niya. Yumakap si Pierre at lalong kumunot ang noo. Habang lumalalim ang usapan, lalong naging seryoso ang kanyang mukha. At pagkatapos, ang pangungusap na humatol ay lumabas mula sa bibig ni Maya. Ang pandesal na may meat floss ay napaka-popular sa Pilipinas, Ate Marie. Biglang nanahimik ang kapaligiran sa tindahan. Maglagay ng karne sa ibabaw ng tinapay? Ang pangungusap na ito ay ganap na tumanggi sa tradisyon ng Pransiya. Nagmukha si Pierre na nakarinig ng pinakamalamig na biro. "Naglalaro ka ba? Tinapay ay tinapay. Pandesal na may meat floss? Hindi na biro iyan?" Hindi sumagot si Maya. Tiningnan lang niya silang dalawa ng may seryosong tingin na parang sinasabi niyang hindi siya nagbibiro. Bumalot ang katahimikan. Hindi alam ni Marie kung ano ang gagawin. Napilitan siyang sabihin, iyan ay kawili-wili. Ngunit alam niyang mas malalim ang nais iparating ni Maya. Ang tingin na iyon ay tingin ng isang taong gustong magbago ng isang bagay. Ang parehong tingin niya noong bata pa siya. Nagsimulang nanginginig ng husto ang puso ni Marie. Isang tahimik na umaga, ang manipis na hamog ay bumabalot sa labas. Halos walang tao sa kalye. Ang tindahan ay napupuno ng matamis na amoy ng pagpapaalsa at init mula sa hurno. Ito ang oras ng paghahanda na kadalasang tahimik. Ngunit ang boses ni Maya ay dahan-dahang sumira sa katahimikan. "Ate Marie, maaari mo ba akong bigyan ng ilang sandali?" Lumingon si Marie. Muling hinihigpitan ni Maya ang tali ng kanyang apron. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa karaniwan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon at puno ng pag-asa. Walang sinabi si Marie, tumango lamang. Bumukas ang pinto ng kusina. Sa mesa, may isang kakaibang hugis na tinapay na nakalagay.
Isang malambot, hugis itlog na puting tinapay na tinabunan ng ginintuang dilaw na meat floss at binuhusan ng mayonnaise, sweet dressing. Ang maalat tamis na amoy ay pumasok sa ilong ni Marie. Hindi niya namalayan na napalunok siya ng laway. Ito ang tunay na anyo ng pangungusap na iyon, pandesal na may meat floss. Hindi man lang lumapit si Pierre, yumakap siya at nagtawa. Hala, maglagay ng meat floss sa tinapay? Kahit mahina ang tawa, walang katuwaan sa kanyang mga mata. Hindi iyan kakainin ng mga kustumer na Pranses. Ang pangungusap na ito ay may halong takot na masisira ang tradisyon. Ang puso ni Marie ay nanginginig ng husto. Napakaraming dahilan para tumanggi. Ito ay isang maliit na bayan sa Pransiya. Ang tindahang ito ay ang kanyang 80 taon ng pagmamalaki. Ang paglalagay ng meat floss sa kanyang pagmamalaki ay isang bagay na hindi niya matatanggap sa simula. Ngunit ang pangungusap na sinabi niya sa sarili noong isang araw ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Kung aatras siya ngayon, ang pagpili na magbago ay walang kahulugan. Ibinigay ni Maya ang tinapay ng dahan-dahan. Kung hindi po masisikmura, subukan niyo po muna, Ate Marie. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa kawalan ng kumpiyansa, kundi dahil sa matinding determinasyon. Kinuha ni Marie ang pandesal na may meat floss gamit ang 2 kamay. Kahit magaan, ito ay nakakaramdam ng bigat. Ramdam niya na ang kinabukasan ng tindahan ay nakasalalay sa piraso ng tinapay na ito. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang kumagat. Bumalot ang katahimikan sandali na parang huminto ang oras. Nanginginig ang mga mata ni Marie, nakatitig sa kanya si Pierre, halos hindi na humihinga. Isang segundo ang lumipas, nanginginig ang mga labi ni Marie. Hindi niya agad masabi ang masarap dahil nararamdaman niyang kung sasabihin niya iyon, ang kanyang pagkatao sa nakaraan ay guguho. Gayunpaman, ang kumalat sa kanyang bibig ay hindi ang kakaibang pakiramdam na inakala niya. Ang maalat-tamis na lasa ng meat floss ay niyakap ng kalambutan ng tinapay. Ang dressing mayonnaise ay nagkaisa sa lahat ng lasa ng walang depekto. Hindi ito salungatan, kundi pagkakaisa. At ito ay isang kamangha-manghang natural na pagkakaisa. Napilitan si Marie na magbigkas. Bakit? Bakit nagkatugma ito ng ganito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagsimulang umagos ang kanyang luha. Hindi ito pagsisisi o kalungkutan, kundi ang kaguluhan na natutulog ng matagal sa kanyang puso ay nagsimulang gumana muli. Kumagat din si Pierre. Bigla siyang namilog ang mga mata. Ang mukha na handang tumanggi ay biglang gumuho. Iyan lang ang nasabi niya at nanahimik. Ang katahimikang iyon ay nagpapatunay ng lahat ng mas mahusay kaysa sa anumang salita. Tiningnan ni Marie ang pandesal na may meat floss. Hindi lang ito isang kakaibang pagkain, kundi inalog nito ang mga lumang paniniwala ng tindahan at ang kanyang pananaw sa buhay. Ito ay isang landas na patungo sa hinaharap. Sa sandaling iyon, sigurado si Marie na nagsimula na ang tunog ng pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, nakatayo si Marie sa tindahan bago pa sumikat ang araw. Parehong oras, parehong trabaho, ngunit ang kaguluhan sa kanyang dibdib ay ganap na naiiba. Ang paglalagay ng pandesal na may meat floss for sale ay isang maliit na bagay na pakiramdam ay parang pagtatanim ng karayom sa 40 taon ng tradisyon. Binuksan niya ang pinto ng display case. Ang lamig ay humampas sa kanyang mga daliri. Ang impresyon kahapon ay nakakabit pa rin sa kanyang dila. Ang pagkakaisa, ang mga luha, ngunit ang reaksyon ng mga mamamayan ay isa pang bagay. Ibinigay ni Maya ang isang maliit na piraso ng papel. Ito ay isang sulat kamay na pop sign. Ang mga titik ay bilog at maganda na nagsasabing, pandesal na paborito sa Pilipinas, pandesal na may meat floss, unang paglabas sa Pransiya, kasama ang isang cute na maliit na ilustrasyon. Ang karatula ay namumukod tangi na parang tanging ang pandesal na may meat floss lamang ang may spotlight sa display case. Yumakap si Pierre at nagbuntong hininga. Gagawin mo ba talaga iyan, Marie? Sumagot si Marie ng maikli. Kailangan niyang maging maikli, kung hindi, ang kanyang determinasyon ay maaaring manginig. Tumunog ang kampana sa harap ng tindahan. Bumukas ang pinto. Pumasok ang malakas na hangin. Karaniwan, ang mga regular na costumer ay darating sa oras na ito, ngunit ang kapaligiran ngayon ay kakaiba. Pumasok ang costumer, pumili ng baget, kumuha ng pamilyar na tinapay, at sandali silang huminto sa harap ng pandesal na may meat floss. Bahagyang gumalaw ang kilay, ang sulok ng bibig ay kumibot, ngunit walang kumuha.
Lumipas ang 5 minuto. Kalmado si Marie, nagbibilang ng oras sa kanyang isip. 10 minuto. Ang ngiti ni Maya ay nagsimulang maging pilit. 30 minuto. Ang pandesal na may meat floss sa display case ay parang isang talunan na naghihintay na maalis. Dumaloy ang kawalang kasiyahan sa puso ni Marie. Ang naisip ba niyang masarap kahapon ay isang pagkakamali? Ang kapaligiran ba ng bayang ito ay tumututol sa kanya? Baka pagtawanan siya, maging usap-usapan. Nababaliw na ang tindahan ni Marie. Kung kumalat ang salitang ito sa buong bayan, hindi ito magiging isang muling pagsilang kundi isang senyales ng katapusan. Ang imahe sa isip ni Marie ay kumislap. Ang pandesal na may meat floss na hindi nabenta, ang pagtawa, ang pagbaba ng customer, hanggang sa mapilitan siyang isara ang pintong bakal. Ang nanginginig niyang kamay habang sinasara ang karatula tulad ng mga nakaraang gabi. Tuyo ang lalamunan ni Marie. Nahihirapan siyang huminga. Tahimik si Pierre, yumayakap, nakatalikod. Kahit hindi siya nagsasalita, naririnig ni Marie ang boses sa kanyang isip. Tingnan mo na. Gusto ni Maya na magsalita ng isang bagay, ngunit sa huli ay nanahimik siya. Ang kanyang mga mata ay nagpalitan sa pagitan ng pagkakasala at pag-asa na hindi pa namamatay. Muling bumalot ang katahimikan sa tindahan. Kahit ang amoy ng tinapay na bagong labas sa hurno ay nakakaramdam ng lungkot. Nakatitig si Marie sa pandesal na may meat floss sa pamamagitan ng display case. Mali ba ang hamon na ito? Sa halip na iligtas ang bayang ito, sinisira ko ba ito gamit ang sarili kong mga kamay? Oo ba? Bigla, mahinang tumunog ang kampana ng pinto. Ang tunog ay mas malalim kaysa karaniwan. Tumingala si Marie nang walang malay. Ang pumasok ay ang tahimik na matandang lalaki na bumibili ng isang piraso ng baget tuwing umaga. Kilala siya sa buong bayan. Bihira siyang magsalita, maikli ang pagbati, dumarating sa parehong oras, bumibili ng parehong bagay, at umalis ng matatag. Ang kanyang likod ay parang simbolo ng kawalang pagbabago sa bayang ito. Hindi siya nag-aalala sa uso, hindi sumasali sa tsismisan, at hindi siya ang taong interesado sa mga bagong bagay. Dahil dito, nanginginig ang puso ni Marie. Kung pagtawanan siya ng lalaking ito, tapos na ang lahat. Kung tumango siya bilang pagtanggi, ang kapaligiran ng buong bayan ay lalamig din. Ganyan ang pakiramdam niya. Dahan-dahang lumakad ang matandang lalaki patungo sa display case. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa baget tulad ng karaniwan. Ngunit ngayon, ang kanyang tingin ay huminto sa pandesal na may meat floss. Ang sulat kamay na karatula, pandesal na paborito mula sa Pilipinas. Tahimik niyang binasa ang mga salitang iyon. Pagkatapos ay tinitigan niya ang ginintuang dilaw na meat floss, ang kinang ng dressing at ang puti ng malambot na tinapay. Ang kombinasyon na ito ay isang tunay na dayuhan sa isang panaderyang Pranses. Hindi huminga si Marie, inihanda niya ang sarili na pagtawanan o pagalitan. Marie, nababaliw na ba ang tindahan mo? Mahigpit na yumakap si Pierre. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matandang lalaki. Mahigpit ding nakatikom ang mga labi ni Maya. Ang katahimikan ay matindi, na parang silang tatlo ay sabay-sabay na huminto sa paghinga. Hindi nagsalita ang matandang lalaki. Tinitigan lang niya ng matagal ang pandesal na may meat floss. Kahit ilang segundo lang iyon, nakaramdam ito ng walang hanggan. Nag-isip si Marie ng masamang kinabukasan. Ang tinapay na hindi nabenta, ang pagkabigo ng hamon. Ngunit sa sumunod na sandali, dahan-dahang nagsalita ang matandang lalaki ng may malalim at kalmadong tinig na hindi inaasahan. Nakapunta ako sa Pilipinas, matagal na. Ang pangungusap na iyon ay mabigat at kakaiba na nagpakurap kay Marie. Hindi na nagpatuloy ang matandang lalaki. Walang paliwanag, walang alaala, walang pagpapalawak. Sinabi lang niya ang katotohanan na iyon. Pagkatapos, kumuha siya ng isang piraso ng pandesal na may meat floss nang walang pag-aalangan. Kinuha niya ito, na parang nagpasya na siya mula pa sa simula. Bumukol ang puso ni Marie. Hindi dahil sa nakabenta siya ng isang piraso, kundi dahil ang pinakatradisyonal na tao sa bayang ito ay ang unang pumili ng pagbabago. Ang taong mukhang tumututol ay tumanggap ng pagbabago. Mas malaki ang kahulugan nito kaysa sa pagbebenta ng isang piraso ng tinapay. Parang itinutulak siya ng buong bayan at sinasabing, subukan mo pa ulit. Ang kamay na nagbigay ng paper bag ay bahagyang nanginginig nang hindi makontrol. Kinuha ito ng matandang lalaki at nagbayad tulad ng karaniwan. Bago siya umalis, lumingon siya ng isang beses. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa display case kundi kay Marie.
at nag-iwan siya ng isang pangungusap. Ang panaderya na naglalakas loob na hamunin, ganyan dapat, walang ngiti, walang matamis na papuri. Ngunit ang maikling pangungusap na iyon ay ganap na nagpabago sa kapaligiran ng tindahan. Ramdam ni Marie na ang lamig na naipon sa kanyang puso ay dahan-dahang natunaw. Ang balikat ni Maya ay lumubog sa ginhawa. Ang kunot sa noo ni Pierre ay biglang kumalas. Isinara ng matandang lalaki ang pinto. Mahinang tumunog ang kampana na parang isang senyales na nag-aalis ng lahat ng kawalang kasiyahan. Isang piraso lamang ng pandesal na may meat floss ang nawala. Isang piraso lamang. Ngunit para kay Marie, ito ang tunog ng muling pag-aapoy ng apoy sa tindahan. Hindi pa ito tapos, nagsisimula pa lang. Ang muling pagsilang ay hindi nagmula sa isang malaking himala, kundi nagsimula sa isang tao lamang. Sigurado si Marie na ngayon pa lang talaga nagsisimula ang kwento ng tindahang ito. Nagsimulang magbenta ng mas mahusay ang pandesal na may meat floss. Kahit mabagal, ito ay matatag. Sa simula, bumili ang mga tao dahil sa pagtataka. May karne ba talaga sa tinapay? Umalis sila sa tindahan na tumatawa. Ngunit pagkatapos ng isang oras o kinabukasan, bumalik ang parehong mga tao sa tindahan na may mukha na tila hindi makapaniwala, ngunit sinasabi pa rin, subukan ko ulit. Ang pangungusap na iyon ay dahan-dahang tumagos sa mga dingding ng tindahan. Ang pandesal na may meat floss ay hindi lamang nabenta ng mahusay dahil sa lasa, kundi dahil ang pagtataka ay naging isang karanasan na gustong ibahagi ng mga tao sa trabaho, sa pamilya o sa mga kaibigan. Napakababa ng tingin ko dito sa simula, ngunit natalo ako ng husto. Ang maliit na pagkahiya na iyon ay naging mahusay na gasolina na nagdulot ng word of mouth. Pinagmasdan ni Marie ang lahat nang may mainit na pakiramdam. Masaya siyang nagbebenta ng mahusay, ngunit ang mas nakakatuwa ay ang pagbabalik ng usapan sa tindahan. Ang tawa na nawala ay nagsimulang dumami. Ang biruan sa harap ng counter ay tumaas. May kakaibang dumating na naman? Ang mga biro na iyon ay parang isang pagpapala kay Marie. At inihanda ni Maya ang susunod na hakbang. Kung niyanig ng pandesal na may meat floss ang puso ng mga matatanda, ang susunod na hakbang ay angkunin ang puso ng isa pang grupo. Isang umaga, sa sandaling binuksan ang hurno, isang matamis na amoy ang kumalat sa buong tindahan. Isang amoy na malambot, parang caramel. Lumingon si Marie. Sa mesa, may mga cute na bilog na tinapay na nakahanay. Ang ibabaw ay isang manipis na cookie dough na niluto hanggang sa ginintuang dilaw, nagniningning na parang kalasag. Mahinang nagsalita si Maya. Ito po ang pan de Maya, pan de leche na may cookie topping, istilong Pinoy. Hindi pa nakapagsalita si Marie, napatawa na siya. Bakit ang cute nito? Ang pagiging cute ay kabaligtaran ng simple ng Pranses na tinapay, na parang sinasabi ng tinapay, okay lang. Ang unang grupo na nag-react ay ang mga bata sa paligid. Ang mga mag-aaral sa elementarya na dumaan sa harap ng tindahan pagkatapos ng klase ay sumilip sa display case nang nakamulat ang mata. Ano iyan? Parang cookie? Sumagot si Maya ng may ngiti. Crispy sa labas, malambot sa loob, mahal. Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpasikat sa mga mata ng mga bata. Kinabukasan, dinala ng mga bata ang kanilang mga kaibigan. At sa susunod na araw, mas dumami pa ang tao. Ang word of mouth ng mga bata ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa mga matatanda at sila ay nakakatakot na tapat. Masarap? Sasabihin nilang masarap. Hindi masarap, tapos na. Ngunit ang cookie top bread ay naging sikat sa isang iglap. Pagkatapos ay nagsimulang pumasok ang mga kabataan. Ang dahilan ay simple. Ang magandang pattern ng grid, ang bilog na hugis, at ang kulay mula sa pagbe-bake. Sapat na ito para kumuha ng telepono ang mga tao at magpicture. Maari po ba akong magpicture sa loob ng tindahan? Hindi inakala ni Marie na tatanungin siya ng ganito. Dati, ang panaderya ay isang tahimik na lugar, bumili at umalis. Ngunit ngayon, iba na. Ang oras na ginugol sa pagpili ng tinapay ay naging isang aktibidad. Dumami rin ang mga pop sign ni Maya. Sa tabi ng pandesal na may meat floss ay ang paglalarawan ng cookie top bread. Ang sulat kamay na mga titik ay puno ng init. Ang mga tray at tongs na kinasusuklaman ni Pierre ay normal na ngayon. Pumipili ang mga customer, nag-aalangan, tumatawa. Ang piraso ring ito, parang masarap subukan. Kahit ang tinapay na hindi nila nilayon bilhin, kinukuha nila. Nagbago ang tindahan mula sa isang lugar ng pagbili patungo sa isang lugar na lumilikha ng excitement. Ang agos na ito ay hindi mapigilan.
Nag-alok si Maya. Ate Marie, magdaos tayo ng araw ng tinapay ng Pilipinas? Muling bumukol ang puso ni Marie. Hindi ito isang sugal, kundi kumpiyansa. Ramdam niya na handa na ang mga mamamayan na tanggapin ito. Sa araw ng pagdiriwang, nang tumingin si Marie sa labas ng tindahan, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. May mga taong nakapila sa harap ng pinto. Hindi lang isa, kundi isang grupo ng tao. Gaano nakatagal mula nang huli siyang nakakita ng mga taong nakapila sa harap ng tindahan bago ito magbukas? Nang magbukas ang pinto, dumagsa ang mga tao. Pandesal na may meat floss, cookie top bun, maging ang pan de coco, at ang ube cheese pandesal ay inilabas. Ang amoy na maalat matamis na salit-salit sa matamis na amoy ay parang nagbago ang tindahan sa ibang mundo. Nagtawanan ng mga bata. Nagulat ang mga matatanda. Ito ba ang pandesal na may meat floss na pinag-uusapan nila? Ang lambot naman ng tinapay? Ang mga boses ng pag-uusap ay umalingaw-ngaw ng walang tigil. Ang panaderya ay muling nabuhay. Ito ay isang himala sa mga mata ni Marie. Mahinang bumulong si Pierre. Marie, kakaiba na ang tindahan natin. Tumango si Marie, ngumingiti na may luha. Oo, kakaiba talaga. Pero hindi dahil nasira, kundi muling nabuhay. Hindi ito himala kundi pagbabago. Ito ang pinagtibay ni Marie sa kanyang isip. Natuklasan niya na ang tindahang ito ay hindi isang lugar na naghihintay ng katapusan, kundi isang lugar na dapat mag-isip tungkol sa susunod na hakbang. Ang katotohanan ito ay nakakagulat at, higit sa lahat, nakakatuwa. Kinabukasan, matapos ang araw ng tinapay ng Pilipinas, patuloy na dumarating ang mga customer. Kahapon ay isang pista, ngunit ngayon ay pang-araw-araw na buhay. Ang kampana ng pinto ay masayang tumutunog mula umaga hanggang gabi. Pasensya na, may cookie top bread pa ba kahapon? Gusto ko ng pandesal na may meat floss para sa katrabaho ko. Puno ng ganoong mga boses ang tindahan. Tumango si Marie sa harap ng counter, huminga ng malalim. Nararamdaman niyang humihinga ang tindahan. Ang pagbabalik-balik ng customer ay mas mahusay na kumpirmasyon ng pagkakakilanlan ng tindahan kaysa sa benta. Pagkatapos, isang bagong pagnanais ang lumitaw. Gusto kong ipasa ang lasa, ang kapaligiran, at ang init na ito sa labas ng bayan. Sinabi ni Marie ang pangungusap na ito. Agad na nagpakita si Pierre ng pagtataka. Dati, hindi inisip ni Marie na humakbang palabas ng tindahan. Ngunit nagbago si Marie. Mula sa isang taong takot sa pagbabago, naging siya ang nag-uumpisa ng pagbabago. Nag-alok si Maya nang may nagniningning na mga mata. Gumawa po tayo ng mobile bakery. Ang pangungusap na ito ay nagpagising sa pangarap na natutulog ng matagal sa puso ni Marie. Noong bata pa siya, pinangarap niyang maglakbay habang nagbe-bake ng tinapay, humihinto sa iba't ibang bayan at nakikita ang pamumuhay ng mga tao. Ngunit sa katotohanan, nalulula siya sa pasanin ng pamamahala at pag-aalala kaya ang pangarap na iyon ay itabi. Ngunit ngayon, ang pangarap na iyon ay magiging totoo sa harap niya. Isang lumang pickup truck ang inilabas. Kupas ang katawan at sira ang upuan. Yumakap si Pierre at tumawa. Gagamitin mo ba talaga ang sirang truck na ito para gumawa ng mobile bakery? Ngumiti si Marie bilang tugon. Dahil sira ito, mas maganda. Magsisimula tayo ulit dito. Nagtipon ang mga craftsman sa bayan upang tumulong dahil ang tinapay ni Marie ang nagbigay sa amin ng lakas. Ang mga salitang iyon ay nag-apoy sa kanyang puso. Sa loob ng truck, inilagay ang isang maliit na horno, isang cooling cabinet at sa gilid ng truck, nakasulat sa malalaking titik, pandesal na may meat floss, cookie top bun at bakery ni Marie. Nang makita ang mga salitang iyon, nakaramdam si Marie ng kaligayahan sa kanyang dibdib. Ang kultura mula sa kabilang panig ng mundo ay hindi dumating bilang isang mananakop kundi naging bahagi ng tindahan ng natural. Ipinagmamalaki niya ito. Nang nagsimulang tumakbo ang mobile bakery, nagbago ang tanawin ng bayan. Kinakawayan ng mga bata ang truck. Dumating na ang meat floss truck. Kapag humihinto ito sa plaza ng Nayon, nagtitipo ng mga tao. Sa tuwing nagbibigay siya ng tinapay sa bintana ng truck at naririnig ang, "Salamat po, Marie." Natuklasan ni Marie na ang tinapay ay hindi lang para i-display sa tindahan kundi maaari talagang lumapit sa buhay ng mga tao. Ito ay isang pagbabalik sa orihinal na misyon ng pagiging isang panadero at may isa pang kamangha-manghang pagbabago. Mula nang maging popular ang pandesal na may meat floss at ang cookie top bun,
Maging ang tradisyonal na tinapay ay nagsimulang tumanggap ng mga papuri. Mas magaan ang baget kaysa dati. Mas matindi ang amoy ng harina. Sa simula, inakala ni Marie na guni-guni lang niya, ngunit hindi. Nagbago siya. Ang atensyon sa maliliit na detalye, ang istilong Pinoy na natutunan mula kay Maya, ang pag-aalaga sa kalambutan, ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-iisip sa taong kakain, at ang pagpapasa ng charm sa pamamagitan ng sulat kamay na karatula. Ginagamit niya ang mga ito sa tradisyonal na tinapay nang hindi niya namamalayan. Hindi niya sinira ang tradisyon, kundi pinunasan niya ito at ginawa itong angkop sa kasalukuyang pangangailangan. Dahil dito, muling nabuhay ang tindahan. Habang iniisip niya ito, isang araw, narinig ni Marie ang mahinang pagbuntong hininga ni Maya sa sulok ng kusina. May problema ba, Maya? Nanahimik si Maya sandali, na parang naghahanap ng salita. Pagkatapos ay nagsalita siya ng may kalmadong boses. Ate Marie, kailangan ko na pong bumalik sa Pilipinas sa susunod na buwan. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay parang nawalan ng tunog. Ang init mula sa hurno, ang amoy ng harina lahat ay naging malayo. Walang laman ang puso ni Marie. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit nanginginig ang kanyang lalamunan. Alam niya, siyempre, na si Maya ay isang exchange student. Hindi siya maaaring manatili rito magpakailanman. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naisip niya na magkasama sila magpakailanman. Nagsalita si Pierre ng kalmado, "Maraming salamat sa iyo." Sumagot si Maya ng may ngiti. Umiling, "Kayo po, si Ate Marie at Kuya Pierre, ang mga nagbago." Pagkatapos ay nagpatuloy siya, "Ngayon po, kahit wala ako, magiging maayos na ang tindahang ito." Ang pangungusap na iyon ay tumusok sa puso ni Marie. Masakit, ngunit hindi niya ito maikakaila. Siya pala ang kailangang umasa sa iba. Napagtanto ni Marie iyon sa sandaling iyon. Bago umalis, sinabi ni Maya, "Gumawa po tayo ng huling farewell event. Gusto kong mag-iwan ng isang sustainable model." Kaya, nagplano sila ng isang festival of thanks mula kay Maya patungo sa bayan, mula sa tindahan patungo sa mga customer, at mula sa bayan pabalik kay Maya upang ang pasasalamat ay umikot. Sa araw ng pagdiriwang, ang tindahan at ang mobile bakery ay puno. Pandesal na may meat floss, cookie top bun, pan de coco, kasama ang baget at ang binagong country bread. Lahat ay may sulat kamay na karatula ni Maya. Ang mga titik ay puno ng init, na nagnanais na mapasaya ang mga tao hanggang sa huling sandali. Tumunog ang kampana sa harap ng tindahan. Dumagsa ang mga tao, mga ngiti, hiyawan ng mga bata. At sa pagtatapos ng aktibidad, kusang pumalakpak ang mga tao para kay Maya. Natigilan si Maya, nagulat. Pinipigilan ang damdamin at mahigpit na nakatikom ang mga labi. Dahan-dahang inilagay ni Marie ang kanyang kamay sa balikat ni Maya at naisip mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil dumating ang dalagang ito, ang kanyang tindahan at ang buong bayan ay nakaligtas sa krisis. Ngunit sa parehong oras, napagtanto niya ang mas mahalagang katotohanan. Ang kaligtasan ng tindahan ay hindi nagmula sa isang panlabas na himala lamang, kundi dahil pinili nilang maglakas loob na magbago. Ilang araw ang lumipas. Sa labas ng istasyon ng tren, umalingaw-ngaw ang tunog ng pagdating ng tren. Bitbit ni Maya ang kanyang maliit na maleta, kumakaway ng paulit-ulit. Nagsalita si Pierre ng may hiya, "Dahil sa iyo, muling nabuhay ang tindahan." Ngumiti si Maya, umiling, at bago sumakay sa tren, lumingon siya at sumigaw, "Ang pandesal na may meat floss, sana po ipagpatuloy niyo." Sa sandaling iyon, walang tigil ang pag-agos ng luha ni Marie. Ngunit hindi lang ito kalungkutan. Ito ay luha ng determinasyon na ipagpapatuloy ang natanggap. Ang pagpapanatili lamang ng tradisyon ay hindi sapat. Ang pag-abandona lamang ay hindi rin sapat. Ang patuloy na pagtanggap at pagbabago, ang pagmamalaki ng isang panadero, hindi lamang ibinigay ni Maya ang recipe ng Pilipinong tinapay sa kanya, kundi binigyan din siya ng lakas na magbago. Tahimik na inisip ni Marie sa huling pagkakataon. Ang mga Pilipino ay hindi lamang mabait at palakaibigan, kundi mayroon silang kultura ng pag-aalaga sa maliliit na detalye upang gawing mas maliwanag ang buhay ng isang tao. Ang mga sulat kamay na salita, ang katuwaan na ipinasok sa trabaho, at ang malasakit na pag-iisip sa iba, ang mga bagay na ito ang nagpabuhay sa panaderya sa malayo at rural na bahagi ng Pransiya. Ang lambot at lakas ng Pilipinas ay nakakaantig sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng pagkilos, hindi lamang sa salita. Naranasan na ito ni Marie mismo.
Kaya, ang tindahang ito ay hindi kailanman magtatapos. Kasabay ng pandesal na may meat floss, ang cookie top bun, at ang init na dinala ng Pilipino, ang kwento ay magpapatuloy.